Nakaranas na ba kayo ng hirap na tila walang katapusan o ng pag-asa na bumubulaga mula sa pinakamadilim na sandali? Paano kung ang kapayakan ng inyong pagtulong ay maging binhi ng isang yaman na hindi lamang material, kundi pati na rin ang pag-ibig at kaginawahan na higit pa sa inyong inaasahan? Handa na ba kayong masilaya ng isang kwentong tila panaginip, ngunit totoo sa kwento ng bawat isa? Kung ganon mga kawanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Sa isang maliit at gasgas na kubo sa gilid ng tabing dagat ng Batangas, kung saan ang saliw ng alon ay tila isang malungkot na oyayi, doon naninirahan si Maribeth kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Rosemary. Ang kanilang buhay ay isang patuloy na pakikipagsapalaran sa bawat bagong silang ng araw. Si Maribeth ay dalagita pa lamang nang mapamahal sa isang lalaking may itinatago palang pamilya. Nalaman niya lamang ang katotohanan nang huli na matapos lumaki ang kanyang tiyan at umusbong ang buhay ni Rosemary. Dahil dito, mag-isa niyang sinalubong ang hamon ng pagiging isang ina habang ang ama ni Rosemary ay naglahong parang bula. "Inay, kailan po tayo kakain ng isda?" tanong ni Rosemary isang hapon habang abala si Maribeth sa pagtatahi ng lumang tela upang gawing trapo. Ang 9 na taong gulang na bata ay payat, ngunit may malalaking mata na puno ng pangarap. Malalim na bumuntong hininga si Maribeth. "Malapit na anak, kapag nakabenta ako ng sapat na trapo, bibili tayo ng masarap na isda ha?" Pilit niyang pinasigla ang boses, kahit ang sikmura niya ay kumakalam na rin. Pinisil niya ang pisngi ng anak at ngumiti. "Basta't magpakabait ka at mag-aral ng mabuti. Balang araw ay makakaahon din tayo." Ang kaunting kinikita ni Maribeth ay sapat lang para sa isang kahig isang tuka. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, hindi nawala sa kanyang puso ang pagmamalasakit sa kapwa. Kakaiba si Maribeth, kahit ang kanyang bulsa ay tila ba laging inuuod sa kapayatan, ay hindi siya nag-atubiling magbigay ng kung anuman ang mayroon siya para sa mga higit na nangangailangan. Lalo na sa mga inang nakikita niyang gutom ang mga anak. Para sa kanya, ang gutom ng bata ay isang sakit na walang makakalunas, kundi ang pagmamahal at pagbabahagi. "Naranasan ko rin ang hirap," palagi niyang iniisip. "Kaya alam ko ang pakiramdam ng walang makain o maibigay sa sariling anak." Isang araw ng tag-araw, habang bitbit ni Maribeth ang kanyang basket ng mga tinahing trapo upang ibenta sa palengke ng bayan, isang senaryo ang sumalubong sa kanya na pumunit sa kanyang puso. Nakita niya si Carla, isang ina na mula rin sa kanilang lugar, na nakaupo sa gilid ng kalsada, humahagulgol. Sa kanyang tabi ay isang batang lalaki, payat at matamlay na may edad na 7 taong gulang, kasing edad ng kanyang anak na si Rosemary. Nilapitan siya ni Maribeth nang may pag-aalala. "Carla, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" tanong niya. Inilapag ang basket at umupo sa tabi nito. Huminga ng malalim si Carla. Pinahid ang luha sa pisngi. "Maribeth, kulang ang pera ko para sa pambili ng pagkain. Nagugutom ng anak ko, si Ben. Kanina pa kami mula sa bukid, halos wala na kaming kinita. Wala akong may pakain sa kanya." Lalo siyang umiyak. Napayakap sa anak na tila naunawaan ang sitwasyon ng ina. Naramdaman ni Maribeth ang kirot sa kanyang dibdib. Kitang-kita niya ang lungkot sa mata ng batang si Ben. Naalala niya ang sarili niyang anak na si Rosemary. Kung paanong minsan ay wala rin siyang maipakain dito. Mabilis siyang kumilos, kahit alam niyang ang kaunting barya sa kanyang pitaka ay ang tanging puhunan niya para sa isang araw. Hindi siya nag-atubiling ilabas ito. "O sige, eto Carla," sabi niya. Iniabot ang pera na hawak niya. "Hindi ito malaki pero sapat na ito para makabili kayo ng kanin at ulam. Huwag kang mag-alala." Nagulat si Carla. "Pero
Maribeth, paano ka? Alam kong hirap ka rin naman. Ito na lang ang puhunan mo, hindi ba? Ayos lang, Carla. Sagot ni Maribeth at tila ngumiti. Mas kailangan niyo ito ngayon. Hayaan mo. Ang mahalaga ay makakain na si Ben. Makakaraos din ako. Diyos na ang bahala. Kinuha ni Carla ang pera. Nanginginig ang kamay. Maraming salamat sa iyo, Maribeth. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Utang na loob namin to para sa iyo. Ang batang si Ben na tahimik lamang kanina ay napatingin kay Maribeth. Pinagmasdan niya ang babae, ang maamo nitong muka, ang mga mata nitong puno ng habag. Tila ba inukit niya sa kanyang isip ang muka at kabutihan ng taong nagpapakain sa kanila sa araw na yon. Hindi niya ito malilimutan. Salamat po, Aling Maribeth. Mahina niyang sambit habang hinawakan ng kamay ng ina na may hawak na pera. Sa loob ng isang linggo, patuloy na binibisita ni Maribeth sina Carla at Ben. Nagbibigay ng kaunting pagkain o tulong pinansyal mula sa kanyang munting kinikita. Hindi niya hinahayaan na magutom ang mag-ina. Alam niyang pansamantala lamang ito. Ngunit sa loob ng mahabang yon ay nabigyan niya ng ginhawa ang kanilang sikmura. Hanggang sa isang araw, may magandang balita si Carla. Maribeth, may nakuha na akong trabaho. Masayang balita ni Carla. Ngiting-ngiti. Sa Maynila, oo, malayo. Pero doon malaki ang kita. Magiging kasambahay ako sa isang pamilya. Masaya si Maribeth para sa kaibigan niya. Nako, Carla, napakagandang balita naman yan. Sigurado akong makakahanap ka ng mas magandang buhay doon. Salamat talaga sa iyo, Maribeth, sabi ni Carla. Niyakap si Maribeth ng mahigpit. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi namin malalagpasan ang mga araw na yon. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Nagpaalam sila ng may lungkot sa puso, ngunit may pag-asa sa mga mata. Si Ben, na nakatingin kay Maribeth, ay muling nagbigay ng isang matamis na ngiti. Paalam po, Aling Maribeth. Maraming salamat po talaga sa lahat. Tila ba ang mga salitang iyon ay isang sumpa na hindi niya bibitawan. Simula noon hindi na sila muling nagkita. Ang oras ay lumipas, dala ang maraming pagbabago at pagsubok. Mabilis na lumipas ang panahon, tila isang mabilis na agos ng ilog. Ang munting kubo ni Maribeth sa Batangas ay nanatiling nakatayo. Ngunit ang mga pader nito ay lalo pang kumupas at ang bubong ay lalong nagkaroon ng butas. Si Aling Maribeth, na minsan isang bata at masiglang ina, ay isa ng uugod-ugod na lola. Baluktot na ang kanyang likod at ang kanyang buhok ay puting-puti na, tulad ng ulap sa kalangitan. Ganoon din ang kanyang anak na si Rosemary. Ang munting batang may pangarap ay isa ng ganap na babae. Ngunit ang tadhana ay hindi naging mabait sa kanya. Tulad ng kanyang ina, iniwan din siya ng kanyang asawa na nagdulot ng mas malalim na sugat. At ang pinakamasakit sa lahat, ang nag-iisang anak ni Rosemary, ang apo ni Aling Maribeth na si Junjun, ay may autism. Ang bawat araw ay isang hamon para sa kanila. Ang pangailangan ni Junjun para sa espesyal na atensyon ay nagpahirap kay Rosemary na makahanap ng trabaho. Nay, paano na po tayo? Sabi ni Rosemary isang gabi habang yakap ang anak na tahimik na naglalaro sa isang sulok ng kubo. Wala na tayong bigas. Halos isang linggo na tayong walang maayos na makain. Ang lapot na ng tubig na nilalaga natin. Tiniis ni Aling Maribeth ang kirot sa kanyang sikmura at ang bigat sa kanyang dibdib. Huwag ka mag-alala, anak. May paraan pa din tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niyang sinasabi niya lang yon para kumalma ang anak. Ngunit sa loob niya ay nararamdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. May mga araw na tanging mais at pinatuyong dahon na lang ang kanilang kinakain. Sa tindi ng gutom isang hapon,
Nagpasya si Aling Maribet na maglakad at maghanap ng kahit anong pwedeng makain sa paligid. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ngunit ang determinasyon na makahanap ng pagkain para sa kanyang pamilya ay mas mabigat pa. Naglakad siya palayo sa kanilang kubo, paliko-liko sa mga makikitid na daan, hanggang sa makarating siya sa isang bukirin na hindi niya pa napuntahan dati. Doon, nakita niya ang isang puno ng mangga na hitik sa bunga, berde pa at marami. Ngunit may ilang hinog na tila nagaanyaya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Mangga, maaari itong magsilbing pagkain o ibenta para makabili ng bigas. Hindi na siya nag-atubili. Nagmadali siyang lumapit sa puno at sa hirap ng kanyang katawan ay pilit siyang umakyat sa puno. Kumuha siya ng ilang buwig ng mangga na nagdahilan ng pag-asa. Sa wakas, may makakain na ang kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang maikling kaligayahan ay biglang naglaho. Isang matigas na boses ang narinig niya mula sa likod. "Hoy! Anong ginagawa mo dito sa ari-arian ko?" Napabalikwas si Aling Maribet. Ang hawak na mangga ay muntik nang mahulog. Isang lalaking malaki at matigas ang muka ang nakatayo sa kanyang harapan. Si Mang Lando, ang may-ari ng lupain. Nako, paumanhin po, Mang Lando." Pakiusap ni Aling Maribet, halos mapaluhod. "Nagugutom po kasi kami. Wala po kaming makain. Humihingi lang po ako ng kaunting mangga para po sa aking apo." "Nagugutom? Lahat naman tayo nagugutom," sigaw ni Mang Lando. "Pero hindi dahilan yan para magnakaw. Alam mo bang pinaghirapan ko yan? Pera ang pinuhunan ko yan." Bago pa man makapagsalita si Aling Maribet, dumating ang dalawang pulis. Tila ba itinawag na ni Mang Lando ang mga ito. "Heto ang magnanakaw, mga pulis. Huli niyo yan." Nanlumo si Aling Maribet. "Pakiusap po, sir. Huwag niyo po akong ikulong. Matanda na po ako. May apo po akong may sakit na kailangan ako. Hindi po ako magnanakaw. Nagugutom lang po ako." Ngunit bingi ang mga pulis sa kanyang pakiusap. Kinapkapan siya at iginapos ang kanyang mga kamay. "Sa presinto na lang po kayo magpaliwanag, inang," sabi ng isang pulis nang walang paggalang. "Bawal ang nakaw, kahit mangga lang yan." Nakalabas si Aling Maribet sa presinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit at kahiyan. Hindi niya inaasahan na sa simpleng pagkuha ng mangga ay makukulong siya. Nang mabalitaan ito ni Rosemary, halos mawalan siya ng ulirat. "Inay, bakit po nangyari to?" Umahagulgol siya. Yakap ang anak na si June habang bumibisita sa ina sa kulungan. Isang maliit, madilim na silid ang kulungan at ang amoy nito ay nagparamdam sa kanila ng lubos na kawalan ng pag-asa. "Hayaan mo, anak," sabi ni Aling Maribet. Pilit nang ngumiti. "Para ito sa inyo. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat." Ngunit sa loob niya, alam niya ang sitwasyon ay malayo sa pagiging maayos. Ang balita ng pagkakakulong ni Aling Maribet ay kumalat sa kanilang maliit na komunidad. Ang mga kapitbahay ay nag-aalala, ngunit walang magawa. Ang pamilya Balagtas ay lalong naging simbolo ng paghihirap. Makalipas ang 2 araw, habang si Rosemary ay nag-iisip kung saan kukuha ng pampiyansa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang bumalik si Aling Maribet sa bahay. Kasama ang 2 pulis na kanina'y tila tigre. Ngunit ngayon ang mga pulis ay magalang. Halos takutin. Humingi pa sila ng tawad kay Aling Maribet. "Inay, paano po kayo nakalaya?" tanong ni Rosemary na tila gulong-gulo. "Sino po ang tumulong sa inyo?" "May isang binata, anak," sagot ni Aling Maribet. Tila hindi pa rin makapaniwala. "Isang mayamang binata. Siya ang nagpiyansa sa akin at kakaiba, anak. Pati si Mang Lando, yung may-ari ng puno ng mangga. Umiba ang trato. Tila ba takot na takot sa binata. Hindi ko kilala kung sino. Basta, ang sabi lang niya,
May utang na loob daw siya sa akin. Nagkatinginan si Rosemary at Aling Maribeth, puno ng pagtataka. Isang mayamang binata? Sino kaya ito? Bakit niya sila tinulungan? Habang naglalakad pabalik sina Aling Maribeth, Rosemary at Junjun patungo sa kanilang kubo, natanaw nila ang isang kakaibang tanawin. 5 mamahaling sasakyan ang nakaparada sa tapat ng kanilang munting tahanan. Nagkukumpul-kumpol, tila ba naghihintay. Ang mga kotse ay kumikinang sa sikat ng araw na tiliwas sa kanilang payak na pamumuhay. Sa paligid ng kanilang mga sakyan ay nakatayo ang isang kalalakihan na may matikas na tindig. Nakasuot ng itim na suit at tila ba mga bantay. Sa gitna ng mga ito, nakatayo ang isang matangkad, gwapong binata na may malakas na karisma. Nakasuot ito ng mamahaling barong Tagalog at may ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa direksyon nila. Napahinto sila. Sino kaya yan, Nay? Bulong ni Rosemary. Ang kanyang puso ay kumakaba. Para yatang may mahalagang bisita. Ngumiti ang binata at lumapit sa kanila. Kasunod ang kanyang mga bodyguards. Aling Maribeth, Rosemary. Bati niya. Bumaling kay Junjun at ngumiti rin. Ikaw ba si Junjun? Nagulat sila. Kilala sila ng binata. Ikinagagalak ko pong makita kayong muli. Patuloy niya. Ako po si Ben. Si Ben Sanchez. Halos tumigil ang paghinga ni Aling Maribeth. Ben? Ikaw? Ikaw ang batang anak ni Carla? Hindi siya makapaniwala. Ang payat na batang lalaki na minsay inabutan niya ng pagkain. Ang batang may malalim na tingin na tila inukit ang kanyang mukha sa isip ay nasa kanyang harapan na ngayon isang mayamang binata. Tumango si Ben. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at ng pasasalamat. Opo, Aling Maribeth, walang iba kundi ako. Hindi ko po kailanman nakalimutan ang kabutihan niyo sa amin ng inay ko. Ang mga araw na yon, ang mga pagkain na ibinigay niyo sa amin, ang pag-asa na iginawad niyo, yun po ang nagtulak sa akin na mangarap at magpursige. Pero, paano? Paano ka naging ganito? Tanong ni Rosemary, gulat na gulat. Matapos po kaming lumipat sa Maynila, nagsikap po ako, pati na rin po ang inay ko. Nagsumikap po ako sa pag-aaral at dahil na rin po sa tulong ng amo ng inay ko, nakapagtapos po ako sa kolehiyo. Nakapagtrabaho ng gusto at sa awa po ng Diyos, nabigyan ako ng pagkakataong makapagtayo ng sarili kong negosyo. Paliwanag ni Ben. Ngayon po, ako na po ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Hindi po sa pagmamayabang pero bilyonaryo na po ako. Ngumiti siya ng may bahid ng kalungkutan. Ang nanay ko po, si Nanay Carla, pumanaw na. Kaya po ipinangako ko sa sarili ko na hanapin ko po kayo at susuklian ko po ang kabutihan nyo. Napuno ng luha ang mga mata ni Aling Maribeth. Niyakap niya si Ben ng mahigpit. Salamat, Ben. Hindi namin akalain na babalik ka. Ang kabutihan mo, higit pa sa anumang kayamanan. Hindi po, Aling Maribeth. Sagot ni Ben. Walang anumang kayamanan ang makakapantay sa kabutihang loob na ipinakita nyo sa amin. Ang mangga na kinuha nyo, maliit na bagay lang yon kumpara sa pagliligtas nyo sa amin sa gutom. Nalaman ko po na nangyari sa inyo sa pamamagitan ng aking tauhan na naatasan kong maghanap sa inyo, kaya agad po akong kumilos. Simula noon naging malapit ang loob ni na Ben at ng pamilya Balagtas. Naging regular ang pagbisita ni Ben sa kanila. Nagdadala ng mga pangailangan at nagbibigay ng tulong. Unti-unting nakita ni Rosemary ang kabaitan ni Ben, ang kanyang dedikasyon sa pamilya at ang kanyang malaking puso. Si Ben naman ay nakita kay Rosemary ang isang babaeng matatag, mapagmahal na ina at may kakayahang lumaban sa hamon ng buhay. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak na may autism ay lubos na hinangaan ni Ben.
Isang hapon, habang nag-uusap sila sa veranda ng bagong bahay na ipinatayo ni Ben para sa kanila, naglakas loob si Ben na magsalita. "Rosemary," sabi niya, hawak ang kamay nito. "Matagal ko nang iniisip to. Alam kong wala kang asawa, pero may anak ka. Handa akong mahalin kayong dalawa, ikaw at si Junjun. Wala rin naman akong asawa eh. At matagal ko nang hinahanap ang kapayapaan na hatid ng isang pamilya. Nakita ko yun sa'yo." Nagulat si Rosemary, ngunit naramdaman niyang init sa dibdib. "Ben, hindi ko alam ang sasabihin ko. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo." "Isang tanong lang, Rosemary," sabi ni Ben, tumingin sa kanyang mga mata. "Pwede mo ba akong mahalin? Pwede ba akong maging bahagi ng pamilya niyo? Hindi lang bilang tagapagbigay, kundi bilang isang kapartner sa buhay?" Tumulo ang luha ni Rosemary. Matapos ang lahat ng hirap at pagdududa, narito ang isang pag-iibig na kailanman ay hindi niya inakala. "Oo, Ben, sa totoo lang, mahal kita." Hindi nagtagal nagpakasal sina Rosemary at Ben sa isang simpleng seremonya, ngunit puno ng pagmamahalan. Buong puso at pagmamahal na tinanggap ni Ben si Junjun bilang sarili niyang anak. Ang matamis ng ngiti ni Junjun ay naging musika sa kanilang tahanan. Mula sa hirap at kawalan, ang kanilang buhay ay biglang guminhawa. Ang dating maliit at gasgas na kubo ay napalitan ng isang malaki at modernong bahay sa Batangas. Habang mayroon din silang mas malawak na tirahan sa Maynila, si Aling Maribeth ay hindi na nagugutom at si Rosemary ay mayroon ng katuwang sa buhay na lubos na nagmamahal sa kanya at sa kanyang anak. Si Junjun, sa tulong ng espesyal na pag-aaral at terapiya na ibinibigay ni Ben, ay unti-unting umunlad at namumuhay ng mas masaya. "Inay, hindi pumasok sa isip ko na mararanasan natin ng ganitong ginhawa," sabi ni Rosemary kay Aling Maribeth habang nag-aalmusal sila sa isang magarang hapagkainan. "Iyan ang sabi ko sa iyo, anak," sagot ni Aling Maribeth, ngumingiti. "Ang kabutihan, kahit gaano kaliit, ay may kapalit. Hindi man natin alam kung kailan o kung paano, pero bumabalik ito sa atin sa paraang hindi natin inaasahan." At hindi nga nagtapos doon ang kabutihan ni Ben at ng pamilya Sanchez. Naalala ni Ben ang pangako niya sa kanyang ina at sa pamilyang nagturo sa kanya ng kahulugan ng pagtulong. Sa pakikipagtulungan ni na Rose at Aling Maribeth, sinimulan nila ang isang charity foundation. Ang Puso ng Pag-asa Foundation ay itinatag upang tulungan ang mga batang nagugutom, ang mga inang nag-iisa, at ang mga pamilyang walang hanap buhay, ang mga taong katulad nila noon. Binigyan nila ng tirahan at pagkain ng mga batang lansangan. Nagtayo sila ng mga libreng paaralan para sa mga mahihirap at nagbigay ng livelihood program at microfinancing sa mga magulang upang magkaroon ng sariling hanap buhay. Maraming pamilya ang kanilang natulungan upang makabangon mula sa kahirapan. Ang dating gutom na si Ben ay naging isang instrumento ng pag-asa para sa libo-libong Pilipino. Isang araw habang dumadalo sila sa isang charity event, nakita ni Aling Maribeth ang isang batang lalaki na nakatingin sa kanya ng may paghanga habang umiinom ng gatas na ipinamamahagi ng kanilang foundation. Naalala niya si Ben, ang batang may malalim na tingin. Ngumiti siya. "Inay, tingnan mo yung batang yon," sabi ni Rosemary. Nakatingin din sa kaparehong bata. "Para siyang si Ben noong bata pa." "Oo nga, anak," sagot ni Aling Maribeth. "At sana, balang araw, ang batang yan ay magbalik din ng kabutihan sa kapwa tulad ng ginawa ni Ben." Naging masaya at puno ng pagmamahalan ang kanilang pamilya. Hindi lamang sila yumaman sa salapi, kundi sa pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Patunay na ang pinakamalaking yaman ay hindi matatagpuan sa gaano karaming pera ang mayroon ka, kundi sa gaano karaming puso ang iyong naaantig. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng kapangyarihan ng kabutihan
at pagmamalasakit sa kapwa. Ipinapakita rito na ang bawat butil ng tulong na ating inihasik sa kapwa, kahit gaano pa kaliit, ay maaaring lumago at magbunga ng hindi inaasahang pagpapala sa hinaharap. Ito ay pagpapala sa atin na ang tunay na yaman na hindi nakikita sa material na bagay, kundi sa pagmamahal, pag-asa, at pagkakaisa na ating ibinabahagi. Ang taong may busilak na puso ay hindi kailanman maghihirap, sapagkat ang Diyos mismo ang magiging sandigan at magpapanumbalik ng higit pa sa kanyang ipinuhunan. Ang bawat gawa ng kabutihan ay isang pamumuhunan sa isang mas maganda at mas maliwanag na kinabukasan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong storya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.